Hello mga ka-kingpins, dahil mahina nga ngayon ang binta dito sa city kaya naisipan ng dalawa kong tindero na magtinda sa Bagat Dagat Festival. Kaya naman tara, samahan niyo ulit kami sa aming ganap. Maagang nagising ang dalawang tindero ng kingpins. Papacheck nila ang dalawang food cart sa mekaniko. Para kondisyon ang food cart pag biyahe nila papunta sa Bagat Dagat. Malayo kasi ang biyahe nila mga ka-kingpins. Siguro nasa 6 hours bago sila makadating doon, lalo na't puno ng karga ang kanilang food cart. May nag-PM din sa akin na reseller ko na o-order ng 12 box na pugo. Kaso sabi ko kay ma'am wala pa nga dumarating yung box namin. Mabuti na lang pumayag si ma'am na ilagay na lang sa plastic. Natuwa naman ako at ayan agad-agad ko nang binilang at nilagay ko na sa plastic. Inutusan ni Mr. si Michael na bilangin ang stock sa loob ng freezer. Para sa ganon ay malaman nga namin kung ano pa ang dapat naming lutuin para nga kompleto ang mapadala namin sa food cart. Hindi nga kasi basta-basta ang biyahe papunta sa area na pagtitindahan nila. Kaya kung sakali mang may kulang sa stocks nila ay hindi nga namin basta-basta mapapadala agad doon. Bukod sa sobrang laki nga ng babayadan na expenses sa gas ay sobrang pagod din at sayang ng oras ng magdi-deliver. At kung ganun nga ang mangyayari baka ang kita namin sa food cart ay sa expenses lang nga mapunta. Ito nga si Mr. nililista ang mga stocks na kinakarga sa mga food cart para masiguro na pagdating nga sa pag-inventory ay hindi magulo at hindi rin masayang ang aming pagod. Kaya sa inyo mga ka-kingpins na nagsisimula pa lang ng ganitong negosyo, kailangan may tama kayong record ng mga pumapasok na stocks at inilalabas at mga expenses. Wag po tayong tatamarin para maiwasan ang pagkalugi. May mga araw man o buwan na mahina ang benta ng aming food cart ay blessing pa rin yun mga ka-kingpins. Dahil nga dito kami kumukuha ng pangsuporta namin sa aming pangangailangan, especially sa pagkain at sa mga bills. Ayan nga mga ka-kingpins, tulong-tulong na nga sila sa pagkarga ng mga stock. Pinadalhan din namin sila ng 2 camping tent dahil 4 na araw nga sila dong magtitinda. Sa sobrang layo nga ng pagtitindahan na hindi nga sila pwedeng umuwi araw-araw. Pagdating naman nga sa coating ng kwek-kwek, ginawa na sila ni Mr. Dry mixture lang yon at kung gagamitin na nila ay sila na ang maglalagay ng tubig at imimix nila ulit. Kapag nalagyan na ng tubig ang mixture ng pang-coating sa kwek-kwek, isang araw lang ang itinatagal niyan at kapag lumampas pa nga ng isang araw ay masisira na. Kaya kailangan talaga na sila ang gumawa ng wet mixture. Madaming sauce na nga ang pinadala namin at matagal naman masira. 3 to 5 days nga ang itinatagal ng aming sauce. Yung mga product nga na hindi naman kailangan i-frozen ay mas madami ang napadala namin. Bali 2 cooler lang kasi ang lagayan namin para sa mga frozen. Kaya kung ano lang yung kasya doon ay yun lang ang napadala namin. Balak din namin next day na bumisita sa kanila. At sabi namin ni Mr. dadalhin na lang namin yung mga wala na nilang stocks. Kompleto na nga lahat ng karga ng food cart na dadalhin nila. Good luck sa inyo at ingat kayo sa biyahe. O siya, hanggang dito na lang ang video ko at salamat sa panonood. God bless!